Nearly 20 years ago, in 2004, Ash Wednesday po ng 2004, February 2004, nang mag-open sa mga sinihan ang pelikulang The Passion of the Christ. Magto 20 years na po pala. How time really flies. Bata pa po ako nung ilabas yan. Pero ang natatandaan ko po, ito po ay isang blockbuster movie. In fact, gumawa po yung mga promoter po nito ng isang kotse na nakalagay doon, The Passion of the Christ sa Amerika. It's a blockbuster one. Ang panalangin ko nga sana dati, sana mahigitan nito yung Titanic kasi ito true story ni Jesus Christ, no? Pero ang isa pong reklamo ng media during that time, ito raw po ay marahas. Ito raw pong pelikulang ito ay sobrang madugo. Kaya inirereklamo nila. Pero thank you Lord Jesus dahil ito po ay nakapasa naman at naipalabas nga po sa mga sinihan at kumita ng milyong-milyong dolyares. Ganun pa man po ang makikita po natin sa pelikulang yan ay yung eksena na kung saan si Jim Caviezel, yung gumanap na Jesus Christ, yung siya po ay hinahampas, no? Actually, yan po ang isa sa pinaka-highlight. Nakasulat po sa Isaiah 53, verse 5, By His stripes we are healed. Ano pong ibig sabihin nun? Sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. Gumaling tayo sa ating mga kasalanan at pinagaling din naman niya ang ating mga karamdaman sa katawan. Full package. Nung tanggapin natin si Jesus, full package po ang pagpapagaling ng Panginoon sa atin. Okay. So speaking of that movie, The Passion of the Christ, tulad nga po ng naturan ko, pag-usapan po natin ngayon yung totoong nangyari sa Panginoong Hesukristo. Alam po ba ninyo yung itsura nung gumanap na Jesus Christ doon, especially nung siya po ay pinahihirapan na. Ang pangalan po niya ay Jim Caviezel. Magmimistula po yung malinis kumpara doon sa totoong dinanas ng mahal na Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ayon sa hula sa kanya sa Biblia sa Old Testament, nakalagay doon, halos hindi na ako makilala. Para na po, alam niyo po yung jelly? Para siyang buhay na jelly. Ang mga mata niya halos nakaluwa na. In fact, habang dun po sa aklat ng awit sa Salmo, habang dinadala niya yung kanyang krus, nakalagay dun sa hula ganito, at halos maglabasan na ang aking mga buto. Ibig sabihin po, habang naglalakad siya dala yung cross niya, naka-expose na po yung ibang buto niya. Yung ayon pa sa ilang theologians na nag-aral mismo, yung dinaanan ni Hesukristo, may mga nalaglag na mga laman niya doon sapagkat grabe yung panghampas na ipinanghagupit sa kanya. So, if you really want, to learn more about what happened to the Lord Jesus Christ, meron pong description below. Akin pong inilagay. Okay? Credits to the owner, syempre. But it is something that the whole world must know how much Jesus loves the world. Inundergo niya yan para sa atin. You know what? Tayo sana ang hahampasin doon sa haliging yon. Tayo sana yung puputungan ng koronang tinik. Tayo sana ang ipapako sa krus. Pero sabi ni Jesus, ako na lang po, God the Father. Ako na lang po my Father dahil mahal ko sila. Ganun po yan. At tignan po nating mabuti dito. Sa description niya makikita nyo. Si Jesus Christ po, simula nung huliin siya, nung Huwebes Santo, ayan po kasi ang pagkakatradisyon. Pero ako po naniniwala ako na namatay si Jesus ng Miyerkules. Okay, sabihin na natin, dahil sa tradition, when hinuli siya ng Huwebes Santo, hindi po siya kumain.
pagkatapos ng huling hapunan nila. Ako naniniwala ko yung huling hapunan nila, ang Panginoon doon konti lang yung meal na kinain niya, tinapay lang talaga. Dahil during that time, mabigat po yung kalooban niya. Kasi alam niya, tutubusin niya ang sanlibutan sa kasalanan, di po ba? So, after that, hinuli siya. Alam niyo po ba, doon pa lang po sa bahay ni Anas, ang Panginoong Hesukristo po ay pinaghahagupit na. Pinagsasampal na, pinagduduraan na bago pa siya pumunta kay Poncio Pilato, na ipinadala niya ang Panginoong Hesukristo nung ayaw pumayag ng mga Hudyo sa pangunguna nga po ng high priest na si Caiaphas. Ayaw nilang pumayag na pakawalan siya ni Pilato, maski ipinadala na ito kay Herodes, ayaw pa rin maniwala, ayaw pa rin talagang pakawalan ni Caiaphas. Kaya ang sabi ni Pilato, just in case ipahampas ko ang taong ito, baka maawa si Caiaphas at ang mga Hudyo at ito yung kanilang pakawalan. So, dinala po siya sa Pretorio. Ito po yung Fortress of Antonia. Doon po siya pinahagupit ni Poncio Pilato. Ang panghagupit po na ginamit sa Panginoon ay yung mga buto. Ito na po, buto ng mga hayop, na kapag ito ay dumikit sa katawan mo at pag tinanggal, yung mga kalamnan mo maaalis, matatanggal. Okay, at ang Panginoon halos patay na pagkatapos ng paghagupit sa kanya doon sa haligi ng bato. And then right after that, gusto pa nila siyang pagtripan. Hari ka, di ba? So, gumawa sila ng koronang tinik. Alam po ninyo, sa mga bahay po natin, may mga picture po tayo ni Jesus na may koronang tinik. Napakalinis Napakalinis. Ako meron po ako dito, tinignan ko yung picture, malinis. Hindi po ganyan. Ang koronang tinik po ni Jesus Christ, alam po ba ninyo kung paano? Yung mahahabang tinik na makakapal na matitigas, yun ang ipinutong sa kanya. At gumawa ang mga Romanong sundalo ng korona na tinik na ang ginawa nila mas maliit sa ulo ng Panginoong Hesukristo. Sinukat nila yung ulo ni Jesus at gumawa sila ng mas maliit na koronang tinik para ipilit nila itong isuksok sa kanyang banal na ulo. Look at that. Kaya nung hindi ito magkasya, pinukpok nila yung koronang tinik hanggang ito po ay maglagos. Ibig sabihin, nabutas yung ulo ng Panginoong Hesukristo. Yung ibang tinik lumabas halos sa mata niya. Ganun po ang kanyang sinapit. Kaya tignan niyo po yung larawan na yan. Malinis pa po yan kumpara sa sinapit ng Panginoong Jesus. Pero I'm glad I found that sa social media at yan po ay inilagay ko dito. Ipagtanghal natin, ipagmalaki natin ang ginawa ni Jesus para sa atin. Yan ang dapat ipagmalaki ng sino mang Kristiyano. Amen? Kung Kristiyano ka, shout for Jesus. Kaya ang ganda ng kanta ni Gary B, shout for joy. Jesus is our joy. Yan ang pagmamahal ng Diyos sa atin na ipinamalas niya, ipinarating niya sa atin sa pamamagitan ng pagyakap ng Panginoong Hesukristo sa kanyang krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At nung siya ay nakabayubay na sa krus, tumigaw siya, tetelestai. It is finished. Meaning, tapos na. Naganap na. At iniyukayok niya ang kanyang ulo at ibinigay niya ang kanyang espiritu. Means, ibinigay niya. Kasi bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Kaya, kusa niya itong ibinigay. Amen? Amen. Right after 3 days, muli siyang nagbangon para ipakita na siya ay nagtagumpay sa kanyang misyon, sa kanyang pinakalakad dito sa lupa, yung kanyang pinakahangarin na tupad po niya. Okay? Para ipakita na rin na siya ang makapangyarihang Diyos ng mga Diyos. The God of gods. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hawakan ng kamatayan because He is the creator of the universe. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell. Share the wonderful love of His redemptive work. Tamang-tama po itong video nito. Marirealize natin kung gaano tayo kamahal ni Jesus dahil sa video nito. Thank you. And Jesus truly loves us all.